na mga balita. Tuloy-tuloy po ang ating andar mga balita. Magandang gabi sa mga nanonood po sa Marianas Cable Vision sa Guam, half a day, and of course sa Middle East, Europe, sa pamamagitan ng OSN TV3 Moro, and Dish Network sa buong Amerikas, kasama ang Canada. Sa punto ito, makakasama po natin ang isang broadcaster, Tubong Tondo at member ng Executive Committee ng ang Kapatiran Party. Naging assistant din siya ng ilang batikang senador, gaya lang ni na Senator Kit Tatad at Senator Robert Jaworski. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Rizalito, Yap David. Magandang gabi po. Welcome po sa andar ng mga balita. Evening, Sir Dito. So kayo ba'y tumakbo na before? Ito ba'y first time? Second time ko to, nung Okay. first, nung 2010, no? Nung may presidential election, pinatakbo tayo ng ating partido bilang isa dun sa mga senatorial candidates. Okay. Nagsilbi po kayong executive assistant ng dalawang senador. May mga nakita ba kayong pwedeng ma-improve sa mga ginagawa ng dati ninyong mga boss? Yung isa, yung kailangan, yung padaliin, yung paggawa ng batas. Ano? Bagaman na kailangan pag-aralan maigi, pero hindi naman siguro dapat na masyadong magtagal. No? In fact, marami tayong naiwan na mga panukalang batas noon na dapat sana na ipasa na ngayon. Ano? Yung mga pinaka-importante, pero hanggang ngayon hindi na ipapasa. Yung ang Freedom of Information Bill, ano? Hanggang ngayon hindi pa rin napapasa yan. Pinangako pa yan ng Presidente. Yung Land Use Act, no? Yung Anti-Political Dynasty, nandiyan dyan pa rin yan. Yung gun control, no? Hanggang ngayon hindi pa rin siya napapasa. Marami pa, no? Yung pagpapatanggal ng pork barrel, importante yan. Ano? Hanggang ngayon hindi yan nagagalaw, no? At marami pa, kailangan madaliin din, ano? Bagaman pag-aralan na maigi, pero dapat mabilis. Okay. Sir, ano po ba ang dadalhin niyo sa Senado kung sakaling papalarin kayo? And how do you plan to do all of these things? Yung una sa aming agenda ng Kapatiran Party, yung anti-political dynasty. Kung hindi yan maipapasa sa pamamagitan ng paggagawa ng panukalang batas sa Kongreso, ang balaki ng Kapatiran Party, idaan na yan, direct initiative. No? Mamamayan na ang gagawa ng batas. No? In fact, inuumpisahan na namin yan ngayon. Tapos yung patungkol dun sa pagpaalis ng pork barrel, may mga mekanismo naman kung paano mo popondohan yung mga importanteng proyekto ng pamahalaan na hindi kailangan na yung discretion ng congressman or ng senador ang mananaig, no? Kung hindi yung pagpaplano ng mga planning bodies magmula barangay, munisipyo, probinsya hanggang region. Yan, no? Importante 'yon mailagay natin sa programa, no? Para hindi yung parating yung mga nagkakaroon ng parating korupsyon dahil yung discretion nandoon sa mga mambabatas no? Sir, kung tatanungin kayo, ano po ba ang plataforma ninyo? Ako personally, no, at on top doon sa mga nasabi ko na talagang bibigyan ng diin ng Kapatiran Party. Yung Land Use Act sa akin, napaka-importante niyan. Kailangan na natin magkaroon ng balangkas ng kung paano natin gagamitin ang ating mga kalupaan, no? At ang ating mga katubigan. Kasi hanggang ngayon, hanggat hindi natin nagagawa yan, patuloy yung injustices, no? Sa paggamit nito. No? Hindi mo maibigay ng tama sa mga mamamayan kung ano ba ang lupa na dapat sa kanilang paninirahan, yung gagamitin mo for livelihood, for industries, for tourism, etc. No? Hindi yan madidetermine until such time na meron ka ng framework, no? At patuloy yung mga disasters. In fact, dapat ang ginawa ng Kongreso noon, hindi inuna yung disaster management. Kung hindi yung resource allocation sa pamamagitan ng pagkakaroon ng land use framework. Wala na nandiyan na tayo, no? Isang malaking pagkakamali yon. Dapat nating makorek. Kung tayo man ay mabibigyan ng biyaya na maupo sa Senado. Okay. Sir Lito, sinabi nyo na kayo ay pro-life. Kung sakaling maupo kayo sa Senado, are we going to expect na kukwestiyonin ninyo ang kapapasalang na RH law? That is on the assumption na papasa siya sa Supreme Court. Ano? Kasi nag-file na rin kami ng mga
nagpetisyon sa Supreme Court, kino-question namin yung constitutionality. Kung sakaling umabot sa punto na hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court yan, talagang ko-questionin namin yan sa Kongreso at i-repeal, no? Ang aming naisin ay ma-repeal yung batas na yan. Kami po believe sa inyong hangarin na mapaganda ang takbo nating gobyerno at maiahon sa kahirapan ng ating mga kababayan. Every time I hear ang kapatiran, parang naalala ko the Socialist Party in the US or Ralph Nader, the Green Party, parang kayo yung sa Pilipinas, ano? Pero reality check, paano nyo popondohan ang inyong kampanya? Alam naman natin na kailangan ng pera pag kayo tumatakbo sa Pilipinas. Marami naman pong tutulong. In fact, marami na nag-organize sa mga barangay, sa mga parokya, para kami tulungan. Ano? And more than that, alam mo, natatanong parati yan, nasasabi sa amin, hindi naman kayo mananalo, bakit pa kayo tumatakbo? Wala naman kayong pera. Alam mo, ang aking, ang pagtingin ko dyan, hindi naman kami ang natatalo eh. Kasi kung hindi kami manalo, patuloy pa rin yung pamumuhay namin, di ba? Bilang mga dating kandidato. Ang natatalo dito yung mga mamamayan. Sa bawat pagkakamali na ginagawa ng mamamayan, sa pagpili kung sino ang mamumuno sa kanila, sila ang nawawalan, sila ang natatalo. No? Sino ang sumasama ang pamumuhay? Hindi ba ang mga mamamayan? Hindi kami. No? Kaya kapag ka nagkamali ang bayan sa pagpili, katulad ng mga nagdaang eleksyon, hindi ganun pa rin ang mangyayari sa atin. Dapat yun malaman ng mamamayan. Okay. Sir, let's get a little bit personal. May asawa po ba kayo? Children? Meron po ba? Yes. meron akong 3 anak. 3 anak. Okay. Gaano po ba kahirap magpalaki ng anak na teenager? May teenager pa po ba kayo, sir? Opo. Meron po akong teenagers. Actually, yung 3 ko ay puro wala pang asawa yun. Okay. Ang sa akin naman, bilang isang magulang, hinahayaan ko lang sila na pag-aralan, no? Yung sariling, kung baga magkaroon sila ng sarili nilang desisyon sa buhay. Pero binibigyan ko naman sila ng ito ang mga dapat yung tingnan. So, anong mas maganda, yun ang gagawin nyo. Okay. Matanong ko kayo, sir, marunong po ba kayong magluto at ano ang paborito ninyong ulam? Importante yan. Super ako dyan. Super magaling magluto? Super, yes. In fact, yan ang nagustuhan sa akin ng aking napangasawa. Talaga Magaling ako magluto. Eh, ano naman ho ang pinagkakaabalahan ninyo pag may free time kayo? I read and I write poetry. No? Okay. I sing in the bathroom. Wow, okay. Bathroom, okay. Nung kabataan nyo naman po, may pagkapilyo po ba kayo? How would you describe yourself? Noon kasi, alam mo, naging chairman ako ng University Student Council. Alam mo, pagka mga ganun, medyo popular ka sa campus, nakikipag-date ako ng 3 beses, 3 iba't ibang babae. Noon yun, noon yun. Okay, Mr. David, ito po ang pandarang portion ng ating interview. Simpleng yes or no lang po ang sagot dito. Are you ready, sir? Okay. Ready. Okay. Yes or no? Anti-Apple bill. Yes. Divorce. No. Same-sex marriage. No. Anti-political dynasty bill? Yes. Pagrepaso sa oil deregulation law? Yes. Pagpapalaya sa elepante ng Manila Zoo na si Mali? Yes. House arrest kay CGMA. No. Pork barrel. Yes. Pag-aarmas ng mga gwardiya sa mall. Pork barrel, Yes. no ako doon. No, okay. Pag-aarmas ng mga gwardiya sa mall. No. Freedom of Information Bill. Yes. On that note, maraming salamat po, Senatorial Candidate Rizalito Yap David. Maraming salamat po. Good luck po, sir. Good luck po. Good luck po sa inyo. God bless po sa inyo. Thank you so much, sir. Thank you so much. At good luck po sa ang Kapatiran Party. Samantala, lista